Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napaglingas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Mapupo na natin tuminig sa pagkikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin nyo naman yung katabi nyo, tsaka yung nasa likod. Good evening, brother. Good evening, sister. Sabihin mo, love ka ni Lord. Mahal ka ng Diyos. Alam niyo po, may isang kwento ng 3 magkukumpare na nagiinuman. Puro mga may tato, malaki ng katawan, no? Nagpapayabangan sila. Sabi nung isang kumpare, "Pare, alam mo ba, astig ako, siga ako." "Oh, talaga?" "Oo. Hindi ako natatakot sa asawa ko." "Ah, talaga? E paano naman, no? Sige nga. Alam mo ba, sinigawan niya ako isang araw." "Oh." Sabi ng misis ko, "Magsaing ka." "O, ano sinagot mo?" Sabi ko, "Sinigawan ko rin siya." Sabi ko, "Ilang gatang?" "Ah, wala ka pala eh." Sabi ni isa, "Ako rin. Astig din ako." "Ah, paparehas lang kita." "Hindi, astig ako. Lumuluhod ang asawa ko sa akin." "Ha? Lumuluhod? Talaga?" "Oo." "Eh, ano sinasabi ng misis mo?" Sabi niya, "Pedro, lumabas ka dyan sa ilalim ng kama nang ikay mabaston ko." Ayun. Nagtatago pala sa ilalim ng kama. Sabi naman ng isa, ni Juan, "Mas astig ako." "Oh? Oo. Hindi ako natatakot sa asawa ko." "Talaga?" "Oo, hinamon nga ako eh." "Ay, hinamon ka? Paano ka hinamon?" Sabi niya, "Hiwalay kung hiwalay." "Oh, talaga?" "Ano sabi mo?" "Hiwalay ang dikolor sa puti. Maglalaban na lang ako, dear." Ayan, no? Hiwalay kung hiwalay. Alam niyo po, yung huling sinabi, yun po makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon, na para bang isang masakit na realidad, pero nangyayari. At para bang contradictory, no? Laban sa kung saan makikita natin that Jesus is the God of peace or the Lord of peace, no? Pero sabi niya rito, akala ba ninyo pumarito ako pang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Kung hindi, pagkakahiwa-hiwalay. At nagbigay pa ng example, ng halimbawa ang Panginoon. 5, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Alam niyo po, kung ating mindset ay katulad ng mga kapatid nating Walt Disney dyan sa iglesia ni Batman, no? Tawag namin Walt Disney kasi mga patusok-tusok yung ano nila, no? At doon sa ating mga kapatid na nag-ikot-ikot, yung mga ano, no? May mga nakakurbata, yung mga iba't ibang sabi nga,
Nung isang tita ko, ibis na dating daan sa sangang daan, no? Alam niyo po, mahirap i-reconcile itong ebanghelyo natin ngayon at maguguluhan tayo, no? Sa sinabi ng Panginoon. Kasi paano mo nga pag kinuha mo sa context yung verse ng Biblia, wala ka na, no? May interpret mo na yon sa iba't ibang message or reflection or ang iyong katuruan. Pero alam nyo, ang simbahan, hindi ganon. No? Ang simbahan, binabasa natin at inuunawa natin sa ano bang konteksto? Bakit sinabi ng Panginoon itong bagay na ito? So, umpisa natin dun sa mismong verses. No? Sabi niya, naparito ako pang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. At nagsabi siya ng tungkol sa isang binyag. Sa inyong isip bilang Katoliko, ano yung apoy at ano yung binyag? Walang iba kundi yung banal na Espiritu. At tama rin sa binyag. Bakit? Kasi nung tayo binyagan, tayo naging mga anak ng Diyos. At yun ay naganap saan? Sa krus. Di po ba? Sa krus. Doon nagsimula ang ating kaligtasan. At doon din, no, magsisimula kung saan tayo dapat sumunod sa Panginoon. No? Kaya nga, yung pagkakahiwa-hiwalay na sinasabi ng Panginoon, yun ay consequence or bunga ng ating pagiging tunay na Kristiyano. At sabi ko nga rin kanina dun sa chapel sa Philinbet, tama ba? Yung chapel na yun, no? No? Sabi ko sa kanya, ngayon pa lang, makikita mo na ang realidad ng sinabi ng Panginoon. Bakit? O, tanungin ko kayo, nasa harapan. Ilang kayo sa pamilya? 5, 7, 3. Bakit ikaw lang nandito? Diba? 5 kayo. Bakit isa lang nandito? 10 kayo. Sabihin na natin, bakit minsan 2 lang ka nasa simbahan? O si nanay. O sila nanay nandito. Ilan ang apo nyo at anak nyo? Bakit ikaw lang nandito? Asan yung asawa mo? Asan yung anak mo? Nasaan sila? Di ba? At yan ang sinabi ng Panginoon dito, di ba? At nagaganap hanggang ngayon. No? Binang babae laban sa manugang na babae. Ama laban sa anak. Di ba? Saan ka mang balita magpunta, sa dyaryo, sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, makikita mo may mga nag-aaway. Makikita mo na mayroong nagkakahiwa-hiwalay. Sabi pa nga ng isa, sana 2 ang puso ko. Sabi, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon, di ba? Pero naghahanap pa iba. Bakit? Totoo yun. Yun ang realidad ng buhay ng isang tao. Bakit? Kasi alam ng Panginoon. At alam niyo ba, sabi ng isang pilosopo, kung meron daw matatawag na kahinaan ng Diyos, pero wala naman. Pero kung meron lang, imperfectly, sabi nga, anong pwede maging kahinaan ng Diyos? Yung ating tinatawag na libero arbitrio. Ano yun? Yung ating, ano yung libero arbitrio? Kalayaan. Free will. No? Hindi ka ipoforce ng Diyos na piliin ang tama. No? Ang kaligtasan, oo. Diba? Niligtas tayong lahat ng Panginoon. Kaya nga, kung tutusin,
sang-ayon tayo sa sinasabi ng mga iba nating kapatid sa pananampalataya na tanggapin mo lang si Kristo, maliligtas ka. Oo, ligtas naman talaga tayo. Sino bang hindi? Tanggapin natin si Kristo? Oo, kasi lahat naman gusto nang iligtas ng Diyos. No? Sino bang ayaw iligtas ng Panginoon? Pero ito ang problema. Pinipili ba natin parati ang Diyos? Ay, yun ang tanong. Do you always choose God? Yes or no? Sabi nga, magpakatotoo ka, sister. Di ba? Bigyan ko ng halimbawa, lalo ng mga estudyante. No? Sabi, uy, may practice tayo sa choir, sa chapel. Kaso, nagyaya si sister, punta daw tayo sa SM, sale ngayon. Saan nagpunta si sister? Sa SM. O, di ba? Uy, brother, Ling, mga honey, magdasal muna tayo bago matulog. Ay, pagod na ako eh. Ikaw na lang. Di ba? Sabihin, tama o mali? Tama. Nangyayari, hindi. Nangyayari. Gustong iligtas ng Diyos ang lahat, pero kailanman hindi tayo pipilitin ng Diyos. God never force us. Tandaan po ninyo yan. Hindi tayo kailanman sasakalin ng Diyos. Uy, mahalin mo ako. Uy, magdasal ka. Uy, magsimba ka. No. Kaya nga sabi ni Saint Catherine of Siena, kilala niyo Saint Catherine of Siena? Isang Dominican na doctor of the church. Sabi niya, no? And it is in some way approved by the church kasi santa man siya. Sabi niya, dun sa kanyang famous na libro, yung Divine Providence ba ito? No? Sabi niya, walang mupunta sa langit na hindi niya alam at walang nahuhulog sa impyerno na hindi niya ginusto. Tandaan niyo yan. Walang pumupunta sa langit na hindi niya alam at walang nahuhulog sa impyerno na hindi niya ginusto. At one time nga, no, sa vision ni Saint Catherine, alam niyo yung ginawa niya? Pinigilan niya yung isang kaluluwa na mahulog sa impyerno. Anong sabi ng kaluluwa kay Saint Catherine of Siena? Bitawan mo ako. Hindi ako para dyan. Dito ako. Itong pinili ko. Kita niyo. Father, siguro may nagtatanong sa inyo, Father, paano yung sinasabing particular judgment na kung saan harap tayo kay San Pedro? Ganito ang explanation yan. Lalo na may mga estudyante rito. Pag kayo ba ay nakapasa sa test, check lang bang ilalagay ng teacher? Kasi hindi. May mga teacher ba dito? Pag kayo pumasa sa exam, check lang ba? Sasabihin sa inyo? Or 100? Hindi. Di ba? Ano pa? Iko-confirm na kayo ay nakapasa at bibigyan kayo ng grade. Sabihin, 95, 85. So, ganun din sa buhay natin. Pag humarap tayo kay San Pedro, sasabihin na lang ni San Pedro, confirm ka na, 95 ka na, dito ka na sa langit. Or hindi kaya, ikaw, bumagsak ka, hindi ka nga umabot sa 75, doon ka sa piano. No? Kumbaga, ginawa na natin yon. No? Sasabihin na lang sa atin, yung pupuntahan natin. Kaya nga, anong turo ng Second Vatican Council? No? Alam niyo ba yung Second Vatican Council? Yun yung, kumbaga, yung misa natin ngayon, kaya nga nakaharap na, no? Dahil dun sa
tinatawag na liturgical reform. No? Sabi ng Second Vatican Council, ang langit at impyerno nagsisimula na dito pa lang sa lupa. Heaven and earth start here on earth. Bakit? Kasi kung ang pinipili natin ay ang Diyos, of course, ang buhay natin, hindi man sabihin natin perfecto, pero kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay, sa pamilya. Pero kung pipiliin mo ay yung sarili mo, yung gusto mo, parati, anong mangyayari pag ikay lumayo sa Diyos? Of course, no? Parang yung, naikwenta ko na ba dito yung teacher, yung katekist na nagtanong sa mga bata. Sabi, oh, mga bata, yes ma'am, asa ng heaven? Sabi ng mga bata, there. No? Turo sila. Tinanong niya, ikaw, Cecilia, asa ng impyerno? Ano sabi ng bata? Sa bahay po namin, ma'am. Sabi ng katekista, ano? Ulitin mo nga, sa bahay po namin, ma'am. Bakit naman mo nasabi na sa bahay ng impyerno? Kasi po, pag nag-aaway yung naya tatay ko, sabi ng tatay ko, impyernong bahay ito. Hindi yan, impyerno. Kita ninyo. Hindi naman siya totally mali. Kasi bakit? Hindi ba? Ano ba ang impyerno? Lugar kung saan puro galit, pag-aaway, walang kapayapaan. Yan ang start na ng impyerno. Pero kung sa bahay nyo, nagkakaunawaan kayo, bagamat mahirap kayo, no? Nagmamahalan kayo, parang langit na rin yung bahay nyo, yung pamilya nyo. Kasi, yun ang pinili ninyo. Of course, hindi lahat ng pagpili sa mabuti ay madali. Yun. Diba? Parang apoy. No? Hindi ganun kadali. Kita mo, sino ba yung nagbasa ng first reading? Anong ginawa kay Propeta Jeremias? Kay Jeremias, yung nakikinig kayo, hinulog siya sa balon. No? Ano bang ginawa niyang masama? Wala. Sumunod lang siya sa Diyos. Kita niyo? Kaya minsan, yung pagpili natin ng mabuti, hindi parating enjoyable or masaya. Kung minsan, no, malungkot din. No? Kasi siyempre, katulad ng sabi kong example kanina, no? Sayang, sale pa naman sa SM. Eh, bakit nandito ako sa choir? No? Mga kasama ko, ano pa, no? At least doon, malamig, may aircon. Dito, electric fan lang. Di joke lang. No? Diba? Masarap ba? Of course, minsan, magsasakripisyo ka. Para magawa mo para piliin mo yung tama, minsan, kailangan mong magsakripisyo. Minsan, whether you like it or not, kailangan mo ring masaktan. No? At hindi madali yun. Pero alam nyo, wala namang mabuti na nagsimula minsan sa masaya. Kung minsan, yung bagay na tumatagal, no? Alalahanin nyo, yung bagay na tumatagal ay pinaghihirapan. Yan. At sana, mga magulang, ituro natin ito sa ating mga anak, ha? Nang pinaghihirapan, yun ang tumatagal sa buhay. Kasi ngayon, maraming mga kabataan, ang tingin nila sa buhay, madali lang. Sabi nga sa commercial dati, papendot-pendot lang. No? Na para bang automatic. No? Parang yung nag-chat. No? Sabi, uy, ang ganda mo. Oh, talaga? Oh, ang cute mo. Oh, talaga? I love you, ha? Oh, ano, mag-on na tayo. Sige, mag-boyfriend na tayo. Tayo, ang bilis, di ba? Kasi nga, no? Madalian, no? Uy,
Gusto ko magtrabaho. Gusto ko na ano, no? Ayan na. Sige, mag-ano ka lang dyan. Kita niya. Lahat gusto instant. Instant mommy, instant coffee, instant baby. Ayun. No? Kaya nga, no? Ang pinaghihirapan, yun ang mas tumatagal. No? Tanungin niyo yung mga nanay niyo, yung mga lola niyo, bakit sila tumagal ng 50 years anniversary, silver anniversary, diamond anniversary, yung mga mag-asawa? Dahil ba lagi silang nag-I love you? Dahil ba nagsasabi sila parang, ang cute-cute mo? Hindi No? Dahil pinaghihirapan nila. Dumaan din sila sa pag-aaway, no? Di pagkakanon. Pero tingnan ninyo, hindi lahat ng tumatagal ay madali. No? Kaya nga, kung papipiliin ka, sabi ng Panginoon, no? Nandito ako para magkabahabahagi. Kasi kailangan mong pumili. Walang taong nabuhay sa mundo na hindi marunong pumili. At sa pagpili mo, doon nakasalalay ang iyong kinabukasan. Tandaan po ninyo yan. Sa iyong pagpili, doon nakasalalay ang iyong kinabukasan. Kaya nga, ano bang dapat gawin unang-una ng mga magulang at ng mga pare para turuan kayo kung ano ang inyong dapat piliin. Hindi namin kayo sasakalin, hindi namin kayo sasabihin, lagot ka pag hindi mo sinunod ako. No. Nasa sa inyo ang desisyon. Pero, bibigyan namin kayo, tuturuan namin kayo, ito ang tama, ito ang ginawa ng Panginoon. Gusto niyo bang sundin o hindi? Sa bandang uli, no? At the late hours of the day, kami mga pare, sasabihin na namin kay Lord, Lord, sinabi namin yan sa chapel ng Junji ba to dito? Junji. Ayaw nilang makinig. Ano magagawa ko? Di ba? Ano sasabihin ko kay Lord? The rest, kayong bahala kasi kayo naman pumipili. Hindi naman ako. Ganun din naman magulang, anak. No? Itong gawin mo ha. Itong gawin mo. Pag ayaw ng anak, ano mangyayari? Bago ko magtapos, i-share ko isang kwento lang. Kasi na-inspire talaga ako sa kwento na ito. No, i-share ko lang sa inyo bilang freebies. May isang bata, no? Lumaki siya dahil namatay na yung tatay niya, yung nanay na lang ang kasama niya. Alam niyo yung nanay niya? Napakakulit. Sabi ng nanay niya, boy, ano ba naman yan? No? Tumutulo yung gripo. Patayin mo pag hindi ginagamit kasi sayang yung tubig. No? Boy, nakailaw na naman yung kwarto mo. No? May araw na. Sayang yung kuryente. Patayin mo yung ilaw. Patayin niya. No? Boy, no? Tignan mo tong ating yung basahan dito sa harap ng pinto, no? Hindi maayos, ayusin mo naman, no? Para at least, pag may dumating na bisita, maganda yung presentation ng ating bahay. Ganun, paulit-ulit ang kanyang nanay. Siguro para sa atin, sabi nga, sirang plaka, paulit-ulit. Lumaki siyang ganun, si Boy. Hanggang sa, nagtapos siya, at kailangan niyang umattend ng isang interview sa isang malaking kumpanya sa Makati. Sabihin na natin sa Makati. No? Pagpunta niya doon, nagtaka siya kasi bukas yung pintuan ng building. No? At sa laking gulat niya, sa gilid, merong gripo na panay ang tulo ng tubig. Sabi niya, naku, sayang to. Naalala niyo yung sinabi ng nanay niya, boy, ano mo yung gripo, pag walang hindi ginagamit. So naisip niya, sige. Pero nakita niya, mayroong garden pala doon. So sabi niya,
Sabi ng nanay, huwag sayangin. So, nilagay na lang niya yung hose doon sa gripo at para dumalo yung tubig papunta doon sa mga bulaklak. Ipasok siya sa building pagkatapos noon. Pagpasok niya, nakita niya nakabukas yung ilaw doon sa hagdanan. Meron namang bintana na ilaw, may araw na. So naalala ulit niya yung sinabi ng nanay niya. Sabi, boy, pag hindi ginagamit yung ilaw, patayin mo ha. So, pinatay niya yung switch, no? I-off niya yung switch ng ilaw, fluorescent. Pag-akyat niya, naku, parang gusto niya niyang umuwi. Kasi bakit? Bago pala yun, bago siya pumasok, nakita niya yung rugs sa daanan na natiklop-tiklop na dahil sa dami ng tao. Inayos niya yung rugs. No? Sabi niya, naku, sabi ni nanay, kailangan kahit paano presentable ang bahay. Kahit nag-building to. So inayos niya. At pagdating niya doon sa taas, ang daming aplikante. Nakapila. Mga siguro 1,000 silang lahat. So sabi niya, naku, mukhang hindi yata ako matatanggap kasi ang dami namin dito. Pero, sa laking gulat niya, lumabas yung assistant manager. Sabi niya, yung huling pumasok, tinatawag na ho kayo ng CEO, pumasok daw kayo dito sa office. Laking gulat niya. Sabi niya, ako na nga yung huli, ako pa yung nauna. So, pumasok siya, no? At naalala pa rin niya yung sinabi ng nanay niya, boy, maging magalang ka, no? Kung ano mga sa tanong sa iyo, no? Respeto, no? So, pumasok siya. Pagpasok niya, alam niyo sabi ng CEO sa kanya, yung manager, sabi sa kanya, tanggap ka na, pwede ka na magsimula bukas. So, sabi niya, Sabi niya, mawalang galang na po. Sabi niya, nagulat po ako. Ano po bang nangyari at natanggap kagad ako? Alam niyo, sabi nung manager o yung CEO, pinaka-head, sabi niya, kasi dito, sa building namin, maraming CCTV. Kasi building yun, At alam mo ba, sa lahat ng aplikante na pumasok dito, ikaw lang yung nakapansin ng kripo doon sa labas. At bis na hinayaan mo, anong ginawa mo? Ginamitan mo yung iyong utak para ilagay yung tubig sa mga halaman. At ganoon din, pagpasok mo, nakita mo yung ilaw sa hagdanan. Naisip mo na wala namang gumaganit, kaya pinatay mo yung ilaw. Sabi niya, alam mo, dito sa kumpanya, hindi kami tumitingin sa nakasulat sa iyong dokumento. Tinitingnan namin ay yung ugali at asal at gawa ng tao. At alam niyo, pag uwi niya sa bahay, niyakap niya yung nanay niya. Sabi niya, Nay, akala ko kontrabida ka sa buhay ko. Hindi pala. Ikaw pala ang superhero ko. Galing, no? Kita ninyo, yung nanay, dinisiplina niya yung kanyang anak. Sa umpisa, katulad ko rin, no? Yung nanay ko, tingin ko rin dati, no? Salbahe naman tong nanay ko. Bakit ito? Lagi ko tinuturuan. Pero alam ninyo, yung pagturo sa atin, pagdisiplina sa atin ng ating mga magulang na napakasakit sa umpisa, minsan papaluin ka. Ngayon nga, hindi na masyado nagmamalo yung mga magulang. Alam nyo, nung time namin, di ko lang masabi sa inyo kung gaano ako pinalo ng nanay ko at ng tatay ko. Yung iba nga, tinatali pa sa, sa may, yung bayong-bayo na, Pero alam nyo, doon sa pagdidisiplina, doon sa paghihirap, kita ninyo, makikita yung kinabukasan ng isang tao. Kapag ikay nasanay na pumili kahit mahirap, darating ang panahon, yung mahirap na yun, madali na lang sa iyo kasi napagdaanan mo na. Kaya nga,
No? Huwag natin sasabihin, ay, ayoko maghirap si boy. Ay, ayoko maghirap si sister. Gusto ko. No. Sa totoo lang, pag pinalaki nyo ng masaya, masaganang isang tao, ang isang bata, darating ang panahon, magsisisi kayo dahil yung buhay ay hindi puro sarap. The truth is, life is not always bed of roses. No? You must learn to suffer and you must learn to choose wisely. At sana may natutunan tayo sa Ebanghelyo ngayon. Sana hindi natin baliwalain yung sinabi ng Panginoon. No? Kasi, no? God is a God of true peace. True peace means choosing God always.